Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Huwebes Santo mga Lodi. At ayan, baka nasa mga beach kayo ngayon, nag-swimming kayo ngayon. Pero ako nandito sa bahay, nag-update. Wala pa magyaya mag-swimming dyan. Invite nyo ako mag-swimming mga idol, sama ako. May motor naman ako eh. Puntahan ko kayo. Puntahan ko, saling pusa ako. No? So ayan mga idol, mag-update tayo ngayong araw ng Huwebes Santo. Ayun na nga mga lods. No? So ang ating day dito sa Crypto Bubble, medyo may mga red at meron din namang mga positive green mga lodi. Pero syempre yung OM o yung mantra, stay put pa rin, negative. At meron pang sumunod yung ating move. Mga lodi, ayan, medyo down ng almost 2 digit, 9.8% mga lods yung drop niya ngayon. So, check natin. Nasaan na ba yung ating... yan, XRP natin, nasa 2.07. So, buhay pa rin yung trade. Ayan, 6.6. 6.6 yung trade natin. Pero sumundo tayo kagabi sa BTC. Kaya yung 62 natin, nag-positive tayo ng $20. Okay na yun. Sabi ko, tama na. Tama na. So, tayo, medyo naguluhan na ako nung bandang huli. Kaya sabi ko, hindi okay na yan. Bukas naman. Lang tayo, kurot-kurot lang. So may pang-alalay na tayo na 82 ngayon dito sa ating trade sa XRP, no? Sa ko yung kinuha sa BTC trade natin, no? So buhay pa rin yung natin dito, yung bull flag natin, mga idol. Sabi nila inverse head and shoulder daw to, mga lodi. So syempre ako hindi naman ako magaling sa TA. Basic lang tayo. So itong natin to, bull flag natin. So ayan, no. So pwedeng balikan niya ulit to and testingin niya to kung mababasag niya. If mabasag niya yan, goods na goods, mga lods, no. Pero kung hindi, nako, baka bumaba pa tayo ng 1.4. Nako, pwede pa tayo bumaba ng 1.4 mga idol. Kunin ko na kaya yung trade ko. Ayan, no. Dito na tayo. Pinakamababa na yung pinakamataas na yung 1.5 kung babalikan niya. Pero, kung umandar pa siya dito, dito na yung bagsak niyan sa 1.4 na. Nako. Pero pag nabasag niya na tong $2, baka mag-isip na ako dito, mga idol. No, kasi ang haba na ng niya rito. Konso niya dito, ang haba na. Hindi katulad nung iba. Konti lang bumaba. Tumaas, konti lang tumaas. Itong haba na. Ilang araw to? April 12 to April 17. Tingnan nyo. Diba? 5 days na. 5 days na tayo nandyan sa range na yan. So, mag-isip-isip ka na, Diablo. Ayun yung ating XRP, no? Ayun yung chart natin. Check nga natin yung PAI, kung ano nangyari. Ang ganda ng news natin kahapon sa PAI, ang PAI natin ngayon, mga lodi. Medyo nag-downtrend siya ng mga nakaraang araw. Pero nung pinakamababa niyang kinamit, mga idol, ano to? 0.4, no? Ayan, 0.3 nga eh. Pero mga 0.4 na yan. Saglit lang nag-0.39 yan. So, 0.4. And then nag-pump siya ng 0.7, bumagsak, consolidation, pump, consolidation, drop. At ngayon nasa 0.5 ang presyo. So ito na, punta na tayo sa ating mga news. Pero bago tayo mag-start, mga idol, alam nyo na, palike mo na ng video natin, mga lodi. At syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung BitGet natin. Pwede kayo mag-trade, mag-copy trading, mag-demo trading, at kung ano pa, may bot trading nga dito, mga lodi. So kayo nang bahalang pag-aralan yan, kaya-kaya nyo na yan, parang cellphone lang yan, mabilis lang yan. At napakadali lang po gamitin ang BitGet. Kumbaga, newbie friendly po ang BitGet, mga idol, no? So, update na tayo. So, ito, naging trending to kahapon na yung mga na-seize na crypto ng China, no? Pinambibili nila, no? China is selling seize crypto as economy has slowed down. Ay, yung mga na-seize pa lang nila na crypto, binibenta nila, no? Binenta na nila. Halimbawa, meron silang nakuwang Bitcoin, no? Na mga, kumbaga, illegal or something na nahuli nila. So, binibenta na nila yon.
Parang yung sa government sa US, 'di ba, sa Silk Road. Sa kanila ang ginagawa nila, hindi nila kasi yung sa US hindi nila binenta, 'di ba? Sabi ni Trump, "Wag lang magbebenta ng Bitcoin, ganyan. No? Sa kanila naman, lahat ng na-seize nila na cryptocurrency, binibenta nila dahil medyo bagsak yung ano nila ngayon, yung kanilang financial something, 'di ba? Financial something nila bagsak. So binibenta na nila yung mga crypto nila na na-seize nila, mga idol. No, nagbenta nga sila ng Bitcoin, no? Asan na ba puntahan ko nga si Sensya na hindi dagdag na kasi to eh. Dagdag na news eh. So, alam ko sinabi ni George yun eh. Where is that? Ayan. China local government sell off 15,000 Bitcoin. Approximately 1.25 billion dollars, mga idol, no, offshore private entity. So nagbenta na sila ng Bitcoin, mga idol, no. So ayun yung niyan, yung presyo o yung dami ng Bitcoin na binenta nila, 15,000 Bitcoin. So ito naman, mga idol, no, ito dahil nga sa sobrang inis ng China sa US, mga lodi, alam niyo sinabi ng China, mga peasant kayo. Mga peasant daw yung mga US government, sabi dito, chop. Top Chinese official says Trump tariff war will be backfire and those peasants from the US will soon be crying tears in front of China's 5,000 years civilization. Sabi, mga lodi. So play natin. Kasi iba yung, syempre yan, tinatranslate lang ng ating subtitle. Ayan. 香港特别行政区行政长官，香港是美国最大的贸易顺差地，但美国依然对香港如此加征关税，简直是蛮横霸道、无耻之极。这让世人更加看。 Yung dito, clearly that the US does not want prosperity for Hong Kong. 美 Yung Hong Kong, mga lodi, isa sa mga mayamang yan, mga lods. 美国见不得香港好， Bansa. 是破坏香港人 And they are interfering the Hong Kong. And they are biggest barrier to the prosperity of Hong Kong. 人权、自由、法治秩序和繁荣稳定的最大黑手。他不是要我们的税，而 They are not asking for tariffs. They are asking for our lives. Grabe naman yung comment ni Kuya. Parang inis na inis siya. 是要我们的命。美国一而再，再而 The repeated attempts of the US contains and suppress 三对香港进行遏制打压，换来的只能是其 Hong Kong will only result in the end of its agents in Hong Kong. 在香港的代理人的加速灭亡，最终必将反 And will backfire and harm itself and those peasants from the US. 噬 Grabe. 其自身，让美国那些乡巴佬们在 Will soon be crying tears in front of China's 5,000 years civilization. Tingnan niyo yung huling buga ni Kuya ng words niya. May galit. 中华民族5000年文明面前去哀鸣吧。 No. Ay, may ma. May galit na. Jesus, he called us peasants. Oh, ayan, oh. Oh, grabe, nagalit yung China. Mga lods, no? Kaya nga tingnan nyo, syempre yung crypto medyo tawag dito, survivor mga idol hindi naman masyadong, kasi yung, tingnan nyo yung BTC, nasa 84,000 pa rin halos. 'Di ba? So goods na goods pa rin, hindi katulad ng mga nakaraan na umabot ng 79. 'Di ba? Pero tingnan niyo yung nangyari sa stock market, mga idol, no? Over 1.5 trillion wipe out from the US stock market just today lang, mga idol, no? Grabe, kita nyo, ang dami, puro red. Mga lodi, no? Di McDolby, oh. Grabe, itong C80 na to, yaman pala niyan, no? Malaking company. Lagi ko nakikita to eh. Kasi napanood ko sa YouTube kagabi yung mga mayayamang company sa buong mundo. Kasama to. Siyempre Amazon, Microsoft, Google, yung mga yan, Apple.
Nvidia, ito Nvidia malakas din pala mga lodi, no. Gulat ako sa iba. Meron mga hindi ko kilalang mga company pero isa sila sa mga pinakamatataas eh. Mga lods, eh, nahanap ko yung logo dito. Itong Lily na to, matibay din pala tong Lily na to. No? Grabe yan mga idol, no. So ito merong mga haka-haka, bulong-bulungan sa bawat kanto ng mga tindahan, mga idol, na yung US at China, mga lodi, nag-usap na daw mga idol, no. Naano ko lang to napakinggan ko lang sa isang malapit na content creator na foreign. Siyempre hindi naman natin alam kung totoo to. Pero ang sabi niya, yung US tsaka yung China, mga lodi, nag-usap na sila, no. Although ngayon, nakikita natin na yung tariff na ganyan, mataas, talagang bumabagsak yung mga market. Parang ano daw yan, no, on purpose, mga lodi. Pero yung China tsaka US, talagang hindi daw sila magkaaway, mga lodi, no. Talagang, kasi pag sinabi ni Trump na, sige, cancel na yan. Wala nang tariff yung China. Ganun lang kabilis yun mga idol 'Di ba? So, pwede nilang gawin yung mga ganyan na kunyari mataas yung tariff and then kapag okay na sila, nakapag-accumulate na sila o nakaano na sila, okay, balik na tayo mga lods. Mag-a-appear na si Trump tsaka si Xi Jinping. Hindi, talagang ginagawa daw nila yan para baguhin yung financial system, mga lodi. Yun yung nakita ko sa kanya, no? Sa napanood ko kanina. Kagabi ko napanood yun habang patulog na ako, nanonood ako ng mga news. So, may sinabi na gano'n na China and US is, kumbaga pinlano daw nila to. Sila yung gumagalaw para talagang baguhin yung global financial system, mga lodi. Kaya ang ginagawa nila yung mga tarif na ganyan. Ayun yung sinabi nila, hindi ako nagsabi nun Nakalimutan ko kasi gabi na yun, nakigana ako nun, hindi ko alam kung kanina. Ang dami kong pinapanood na content creator Tapos ito naman, pinost to ng Chinese Embassy in the US, no? The Art of the Deal. O isipin nyo may ganun The Art of the Deal. Di ba? Parang hindi mo alam kung sinadya o sinasadya nila to, strategy ba nila to o hindi. Pero ito The Art of the Deal na to, mga lodi, itong picture na to, kung isipin nyo, si Vera Bolgay, no, yung laging nagbibigay ng mga puzzle o ng mga kailangan mong ihulaan na mga picture. Meron ganito, ayan, no. 'Di ba? Meron siyang pinost na ganito na naglalaro ng ganito yung yung King, si Brad Garlinghouse. Ito kasi sa picture na to, mga idol, yung pinopost ni Vera Bolgay. Ang parang ang sa tingin ko lang pwedeng mali ako parang ito is si Brad Garlinghouse. Yung King, alam ko si Trump to yung parang inaano niya, parang sinisimbolize niya yan si Trump yan. Ito hindi ko alam. Pero ito parang si David Schwartz to yung bear. Alam ko sa tingin ko lang No, so meron silang ganyan. Ayan, may mga baraha-baraha, 'di ba? Tapos pinost to ng China. Anong niyan? Anong sa tingin niyo diyan? Hindi ako masyadong kasi kung papanoorin niyo yung mga ibang content creator, lalo na si Extra Bud, sa content niya, puro kumbaga karamihan sa kanya yung mga riddle, no? Yung mga ano ba to? Inaano niya, parang tawag doon, hindi si dinidebunk Tawag dito yung parang dinidecode niya. Dinidecode niya yung mga post nila, kasi may mga ibig sabihin. So ngayon, nung kapapad ko sa kanya, ang dinecode niya yung 9/13, yung September 13. No, panoorin niyo si Extra Bad, mga lodi, dito. Ayan, si Extra Bad. Ayan, no? So, panoorin nyo. Lahat kasi puro ganun yung sa kanya. Puro decoding siya Kung titignan nyo dito. Opo, tanggal natin. Ayan. Si Extra Bad ba to? Ito. Ayan, yung mga... Ayan. Kasi parang Ayan, sila Mr. Pool. Yung 9/13, ayan. So, ayan yung dinidecode niya ngayon, mga lodi. And then, medyo matindi. Matindi yung pagkakadecode niya dyan. Mga idol, panoorin nyo na lang, no? So,
Ako kasi hindi ako mahilig sa ganun. So, pero ito, na-intriga rin ako dito kasi ang nag-post nito is Chinese Embassy. O, tas parang, oo nga naman, di ba? May ganito. O, di ba? Grabe talaga, pinaglalaroan tayo ng mga boss. O, ito na. Siyempre, tinignan ko yung ano, no? Yung may nag-comment kasi sa akin, no? Na yung Ripple daw may kipag-partner sa Philippines. Mga Lodi, no? So, chinek natin. Pero ang may kipag-partner, idol, is yung partner ng Ripple na Pinastra, no? Pinastra is bringing cloud banking solution across APAC. Ayan, no? Si Mix D. Guzman. Mga Lodi, no? Si Mix D. Guzman, Senior Assistant Vice President, Financial Service Business at Team Corp, commented, our partnership with Pinastra represent a significant step forward in delivering advanced treasury and banking solutions to financial institutions across the Philippines, no? Ayan yung sinabi niya, no? Combining Pinantras, blah 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 blah. So ayun, mga idol, no? So to make the story short, ayan sabi, magkakaroon ng partnership yung Pinastra dito sa atin, sa Pilipinas, no? Ito, sa akin good news to kasi syempre, mas hindi tayo mahihirapang mag-cash out, halimbawa lang, di ba? Kung sakali, di ba? Oh. Mas madali siguro silang may isip na partner ng crypto o ng ito, kung ano man yung Pinastra na yan, makakatulong yan sa atin na mapadali, no? Kumbaga mapabilis yung mga transaction. Oh, 'di ba? So okay na okay yan sa atin, mga Lodi. Goods na goods yan. Tama lang na magkaroon tayo ng innovation and adoption to the technology. Ayan. So ito, mga Lodi, intindi na ito. Pakinggan nito Sabi dito ni Senator Mike Lee, calls to abolish the Federal Reserve. No, kumbaga sinabi niya, pag in-eliminate ba natin yung Federal Reserve is best for economic stability? Sabi nito ni ni Mike Lee. Tama ba? Mike Lee. O, ayan. Sumagot si Jerome Powell ng yes, mga Lodi. Pakinggan niyo mabuti, So eliminating the Federal Reserve is... Hindi ko naintindihan yun eh. Sabi niya, so, eliminating Federal Reserve, eliminating Federal Reserve, ayun pala yun. So, ulit pakinggan niya. So eliminating the Federal Reserve is best for promoting economic stability. Yes. Oh. Thank you. So, sumagot siya ng yes. So, ano ibig sabihin nun? I-eliminate na nila yung Federal Reserve, yung Fed, mga idol, tsaka yung IRS. Yung IRS din, tsaka Fed, yun yung talagang gusto nilang tanggalin Lalo na si Trump, no? XRP will be the backbone of the new financial system, no? So, parang, ang sinasabi dito ni Amelia, mga Lodi, o ni Crypto Barbie, na ang makikinabang dyan pag nangyari yan is yung XRP o yung Ripple. So, yun yung sinasabi niya, di ba? So, ito na nga yung news na matinding inaabangan kahapon. So, XRP community, SEC versus Ripple, the parties' joint motion to hold the appeal in abeyance has been granted. The SEC Gov is direct to file a status report within 60 days of this order. So, sabi 60 days ulit, mga Lodi. So, sabi niya dito, sabi ni Mika Polo, 60 more days and then 60 days for Ripple and then 90 days for the court and then 90 days for the judge and then 60 days for the clerk of court and then 60 days for final brief and then 90 days for paperwork for F's sake and this bullshit, sabi nila, no? Already. I'm sorry baby. I'm tired, no? So, pero ito, mga Lodi, sabi nga dito, mga Lodi, yung 60 days, hindi naman yun mismo tatapusin yung 60 days. Pwedeng bukas din. Basta ang sinabi, sa loob ng 60 days. Yon, sa loob ng 60 days, no? Hindi, pero, ano kasi to mga idol timing to, hindi to, parang hindi to yung coincidence lang na 60 days. Ano yan? Nakaplano yung 60 days na yan. Sabi nga nila, nakaplano. Sabi dito, sabi ni Mr. Man, this isn't about you. So, I suggest you learn about the industry outside of the court case. This case will fatigue people who want to get rich
If you know XRP will be worth money, do not follow the court case, no? Tapos sabi dito ni Justin, tinag niya rito si Vincent. Sabi niya, you should not pay attention if it bothers you that much. Vincent, tinanong niya, no? Is there a faggotry category for this one? Sumagot din si Vincent. Bro, not yet, but I can feel what the guy is feeling. We are all in this boat together. Yeah, all of us would much rather sooner than later we get to shore. Ayan, sabi niya, no? So, sabi ko nga mga idol, no, hindi to parang coincidence na 60 days. Nakaplano to. Kung natatandaan niyo sinabi ni Brad Garlinghouse na magkakaroon ng malupit na sa loob ng 6 months, pasok tong 60 days na to. Tapos ito pa sinabi dito mga lodi, yung sa Fed, saktuhan talaga to mga lodi, no? The Fed is expected to move in June, right after the 60 days window closes, no? Coincidence? Highly unlikely. When regulators and banks align timelines, is not noise, it's cut choreography. Yan sabi niya, no? So hindi siya ganun-ganun lang na 60 days mga lodi, no? XRP isn't watching from the sidelines, it's a part of the script, no? So kailangan yung 60 days na yan. Importante yan para sa tagumpay, kumbaga, mga idol. At ito. Kung titignan nyo mga lodi, ito isang patunay ito. Kung titignan nyo to, si Jerome Powell, ini-interview siya nito. Sino ba to? Si Ernie Baron ba yan? Ha? Sino ba yan, mga idol? So, ito yan, mga lodi, para lang malaman natin, no? Ito yan. Siya yan. Kilala nyo ba kung sino yan? Does anyone else find it highly interesting that the chair of the Federal Reserve is being interviewed by a Ripple Advisory Board member, Raghuram Rajan? Mga idol, who is specifically there for RLUSD oversight. Kung nakikinig kayo lagi ng mga news mga lodi, lagi nilang sinasabi yung stablecoin dyan, stablecoin doon, regulatory ng mga stablecoin. Si Jerome Powell kausap yung advisory board member na nagpunta dyan para sa RLUSDT na stablecoin. Kumbaga yung script nakikita na natin mga lodi, alam na natin kung ano yung mangyayari, sino yung mga bida, kung sino yung mga main character mga lods, 'di ba, na ang hinihintay na lang natin is time, no? Pero ako sa tingin ko ngayong taon yan mga lodi, biglang mangyayari yan ngayong taon. So kailangan nila ng 60 days, si Brad Garlinghouse 6 months. Pasok pa rin yan sa ngayong taon mga idol, no? Tapos yung dinicode ni Extrabad na 9/13, which is September 13. Nako, ngayong taon din yun mga idol. So ang tindi ng mga mangyayari ngayong taon. So dapat kapit lang mga idol, no? Hanggat maaari bodega lang, ganun lang tayo. Huwag kayo mainip mga lods, no? Hindi naman to, sabi nga kung hindi mo kayang tiisin, no, yung inip mga lodi, hindi mo deserve yung pump. 'Di ba? Kasi ganun yun mga lods Yung mga deserve yung pump, yung mga naghintay, yung mga nagtiyaga, yung mga hindi sumuko. So ito na. Ito pa, 'di ba? Tingnan niyo naman yung record mga lodi, no? Sabi nga, girls lie, men lie, but records don't lie, and chart don't lie. XRP stands out as the number 1 altcoin with the most ETF applications. Will XRP ETF get approved? Malamang yan mga lodi. So 3, 6, 9, 12. 12 na, no? At di lang basta-basta mga company yan mga lodi. Medyo mga institution na to, matitindi rin to, no? Bitwise, Canary Capital, 21 share, ProShare, Wisdom 3, CoinShare. Ang daming share, no? Siguro magkaka-share to. Grayscale, Franklin Templeton, to pa, Volatility Share, Hashdex, MEXX, at Tiyok. Ito, matindi to yung Tiyokrium mga lodi. Global to Global yung tira nito, kaya matindi yan mga idol, no? So, sila yung nag-stand out as the number 1 altcoin with the most ETF application. Pero yung Doge, meron din yung Doge Alam mo, meron din yung Doge, no? Mas marami pa sila sa XRP tsaka sa Ethereum, yung ETH,
ano pala, Bitcoin tsaka Ethereum, mas marami pa yung XRP na na filing, mga lods. Di ba? Bakit? Ang tanong, bakit? Di ba? Ba't sila yung mas marami? Market research firm Kaiko says spot XRP ETFs are likely to get approved in the US before others. Sabi niya. Di ba? So, andun kita na natin yung mangyayari, mga lodi. Kinitang-kinita mo na Nakikita mo na, maghihintay ka na lang. Ganun lang yun, mga idol, no? So, ito, in other news tayo, mga lodi, sa mga pixel dyan, sa mga nag-aabang ng update sa mga sa Ronin. So, if you hold a pixel or land, then you want to know about staking. It's coming soon. So, magkakaroon ng staking yung pixel, mga lodi. So, 2 weeks, potentially next week daw, sabi ng pixel. So, ayan, mga lods, hintayin na lang natin. Update tayo dito. So, good news to sa mga naglalaro ng pixel kasi kung tutusin, marami rin talagang player yung pixel Medyo na nahimik lang sila nung bumaba yung coins. Pero, alam ko sila Skylab, medyo kumita na yan dito kasi sila yung mga nauna mga lods no? So, ayan goods na goods yan, mga lodi. So, ayun yung ating news ngayon, no? Nilinaw nang natin na medyo talagang solid ang news sa XRP. Pero kailangan mo lang maghintay. Yeah? Ganun lang yun. Huwag ka mainip. Mga idol, yung iba kasi naiinip na Ayaw nang gusto na yumaman agad. Ganun lang daw kadali. Alam nyo ba, halos 5 taon na ako naghihintay. Ano ba yun? 2021, 2022 ako nag-start So 2025 na. Di ba? Kita nyo naman yun, mga lotus. Ngayon pa ba ako maiinip? Ngayon pa ba ako susuko, mga idol? May taga-yo-yo pa ako sa likod. So, ito. Basahin natin ang inyong mga commentation. Si KKK. Boss J, bukod sa manga, top 10, mga top 10 coins na utility, anong coins pa maganda? Mag-suggest ka naman ng 5 coins para mapag-aralan. Ako, mahirap magbigay ng mga coins Sige, ang tinitignan ko kasi, mga idol, yung mga ISO coin, di ba? Bukod sa mga ISO coin, yung Doge. Susugal ako dyan sa Doge kasi para kay Elon yan At meron din ako mga naririnig na magagandang news na parating kay Suwi, mga ganun. Yung SHIB, di ko pa rin nakakalimutan yun. At goods pa rin sa akin yun. Kasi kaya lang kasi mga idol ganito Pag lumabas kasi yung regulatory law, mga lodi, maraming coins yung tatamaan nun. Baka mag-zero lahat yung iba. Yung mga hindi pumasa dun. Hindi pa natin alam kasi kung ano yung mga nakapaloob dun Kaya mahirap ang bumili ngayon ng mga coins. Kasi sa akin lang to Kaya ako steady pulso muna ako sa XRP. Kasi XRP, for sure, kasama yan Kumbaga hindi yan mawawala o hindi yan kumbaga kasama sa mga main character yan Pero kapag nilabas na yung law, maraming meme coins, maraming mga sutoy coins yung mga malalaglag, matatamaan ng loss na yon. So, hindi ako sure kung saan magandang bumili ngayon, mga lodi. Ayun yung totoo. Kaya nga, pansinin nyo, nakapokus lang ako sa XRP ngayon. Wala pa akong ibang binibili. 'Di ba? Pero, hindi kasi natin alam kung kailan lalabas yung yung low mga lodi. Pero kung wala pa siya ng mga half ng year, susugal na ako sa mga coins na na sa tingin ko medyo solid, di ba? So ganun lang. Pero ngayon mahirap magbigay kasi ngayon, mga lodi. Dahil nga hinihintay natin yung loss. Laki pala ng fees pag malaki leverage, kakainin ng fees yung profit ko sa trade kaya di ramdam. Kailangan, depende yun, no, idol. No, yun times, divided by 2. Panoorin mo si Boss Robo. Siya nag-explain sa akin nakalimutan ko kung paano niya in-explain. Ang galing kasi nang ipag-explain niya sa akin doon Ay sa amin pala kasi marami kami nanonood. So, parang yun, 0.002 ata yung bawas. Ano ba yun? Basta ganun, 0.02. Hindi ko na matandaan Ganun yung niya. Pero kapag naka times 50 kasi ako, ng leverage ko, usually, ang kaltas sa akin nun, $2 ba? 2 o 4, ganun. Basta mga ganun. Kasi lagi ako nakaganon dati,
100 margin, tapos 50 leverage. Kumbaga, $100 yung pantaya ko, naka 50 leverage ako. Laging ang bawas sa akin dati, 4 o 6. Basta mga ganun, 4 USDT yun. Close tsaka open na yun, ha. Pag nag-open ka, bawas ka lahati. Magkano yung bawas nun? 3 ba? Pag open, tas pag close mo, 3 ulit, so 6. O 2. Pag open 2, pag close 2. Basta ganun eh. Ganun, mga ganun lang. Dollars yun na, idol ah. Pero 100 naman yung margin ko doon, tsaka naka 50x ako. Doon ako nasanay eh, mga lods eh. Ngayon, di ko na pinapansin yung ganun eh. Kasi mabababa na lang yung ano ko eh. Yung leverage ko eh. Nami-misintercept, Lodi. O yan, si The Joker Play. Doon ba yung nalito akong words kagabi? Ay, kahapon. Pasensya na kayo ha. Minsan, pag naranasan nyo magsalita ng maraming words, makakalimot kayo ng mga simpleng words. Out of topic. Ayan, sabi ni Arat Capelots. Di ba nag-t-shirt printing ka before, sabi mo? Yes po, yan. Heat press ako, mga Lodi. Baka meron ka ma-advise na negative na encounter mo para maiwasan ko at di ko na gawin. Salamat, no. Nung nag-print kasi ako, mga Lodi, parang ano yun eh, first time na ng mga digital printing eh. Kami yung mga bago nun. So, heat press yung sa akin nun. Ang binibili ko nun, yung heat transfer paper. Sa ano ko pa binibili? Sa Recto. Ha? Sa Pengreco, sa Recto. Sa Pengreco, pangalan ng shop nun. Tapos sa Recto yun. Tapos, syempre, yung ink mo nun, yung ano, sublimation, tama ba, May? Ay, nakalimutan ko yung ano niya, yung... Ha? Pigment ink, ayun. Inaano ko pa yun eh. Pinapa-convert ko pa sa gumagawa ng printer kasi kailangan medyo malaki yung butas kasi yung pigment ink malapot. Ganun, no? So, sa akin, ang negative naman na nangyari sa akin doon, ang na-experience ko doon, yung hindi ako kumuha ng down. Umaga na na-scam ako, nauto ako ng salitaan lang. Sabi sa akin, Jim, sige, akong bahala dyan. Hindi pa kasi sila nagbabayad eh, sabi yung ganun. Pero once na ma-deliver kaya, magbabayad na sila. Bago lang kasi ako nun eh, bata pa ako nun eh. Tapos nauto ako. Sabi ko, sige, basta pag bayaran mo ha. Hanggang naluma na lang yung damit nila. Hindi pa nagbabayad sa akin. Bad trip ako nun eh. Eskwelahan yun eh. Taragis na eskwelahan yun. Heat press kasi yung sa akin, idol eh. So, ang sa akin lang nun, print, edit, tapos heat press na. Ganun lang, basic lang yung sa akin. Kasi ngayon, pangit na gamitin yung heat press kasi nga, nababakbak, no? So, ayun lang yung kahinaan ng sa akin dati. Pero, ang ano ko naman yung dati, sa 3 na masira yung machine, GG ako, mga Lodi. Humihinto yung yung aking business nun eh. Pag nasira yung PC ko, wala. Kasi doon ako nag-i-edit eh. Pag nasira yung printer ko, kahit ayos yung dalawa, wala pa rin kasi doon ako nagpiprint. No? Pag nasira naman yung printer, heat press ko, wala rin. Kumbaga, yung 3 na yun, dapat ayos kapag magbubukas ako ng shop. Yung kailangan ayos siya. Kung isang may sira doon, wala ako. So, siguro mapapayo ko lang sa iyo, mga Lodi, huwag ka masyadong maging mabait. No? Kung gusto mong kumita ka, kailangan, kung ano yung tinakda mong rules, ayun yung susundin mo. Yes, sinabi mo, magda-down ng kalahati o something ganyan. Ganon. Dapat, yun yung gagawin mo, mga Lodi. Hindi ko kasi alam kung anong t-shirt printing ka ba. Hagod ka ba? Yung hinahagod na pintura? Sabli na kasi ngayon eh. No? Nagagawa ko yung sabli dati sa mga puti, di ba? Sa mga puting t-shirt, ayun yung sublimation ko eh. Pero sa mga itim, wala. Yung heat transfer paper yun eh. So, yun. Kaya nga magaling ako mag-edit ng thumbnail ko dahil dun ko na... dun yung dati galing. Nag-edit ako ng mga t-shirt sa piniprint eh. So, di ba? Ganun. So, ayan. Si Junel Nael, shoutout sa'yo. Good luck sa business mo, idol ha. Tagumpay na tinitignan nyo ang baba lalo. Ito yung mga mainipin na siguro bago lang to si idol.
Bago lang si Idol sa crypto, kaya naiinip. Si Degs Renz Channel. Ayan, shoutout sa'yo. Si Kuyang Travel, duguan uli. Toshi's hindi mo na ako nag-aano ng mga coins, no? Sabi ko nga sa inyo, hanggat wala yung regulation, yung law natin, medyo tagilid muna yung mga ibang coins. Kasi mamaya, sabi nga ni Brad Garlinghouse, di ba, 99% ng mga coins is going to magiging zero, di ba? Lalo na pag nilabas yung regulatory law. Anong gagawin natin diyan? Siyempre, doon muna kung gusto mo makasigurado, doon ka muna sa alam mo na hindi matatamaan ng law na 'yun. Di ba? Pi Network price, 0.34, 0.86 peso for 1 Pi Network. Sabi ni Romeo Gempis. Si Chai Siang Ho. Ang sarap pala sa South Korea, 37 coins ang palitan. Aba, milyonaryo ako doon. Hindi nanood ng news natin si Maki. Ito yun, Idol, sa link na to, news ng Philippines. So, ayun yun, ito yun, yung news natin. Salamat sa iyo, Idol, Hindi ko na pinapanood ko yun si Moon Lambo, kaya lang minsan kasi pag nanonood ako ng news, nagugas ako ng plato. Kumbaga sa TV ko kasi pinapanood yan So siguro hindi ko narinig yun na nawala sa ko. Idol, stablecoin ang Picoin sa mass adoption. Iba talaga ang magiging value, Lodi, kaya wala itang mga exchange na ano yun? Ano yung itan? Hindi kami mag-exchange, mag-Pi payments na lang kami. Sure na susunod mga exchange platform na itan sa value sa loob ng Pi ecosystem. Okay, idols. Love you. si Victor Vicente, shoutout sa'yo. Hanggat di naubos mga basurang pioneers, hindi yan naangat. Ba't naman? Oo nga naman. Ba't gusto mong ubusin yung mga pioneers? Kayo nagpapagulo sa takbo ng presyo. Puro kayo mga predict ng presyo, lalo na mga Pinoy holder. Eto mukhang mukhang tawag dito. Basher ka ni KGX Mukhang bobo ka. Yun ang pansinin yung mga ganyan. Kasi yung mga ganyan, mga niinggit lang yan. Yung mga basher, mga lodi. Isipin nyo yung takbo ng buhay niyan sa araw-araw. Mag-internet para mang-bash. Ibig sabihin, miserable yung buhay niyan. Hindi masaya. Kaya ganun. Kaya pag di mo pinansin yan, mas masasaktan yan. Hindi ako pinapansin ng mga idol ko. Mamalupepet ang tariff ni Trump sa China. Umabot ng 245. Oo nga Si Sige yun Si Lisa Yonson, thank you Lord sa Happy Wednesday, shoutout sa iyo, idol. Jollibee at McDo nag-commit ng sa Pi. Alam nyo, halimbawa, yung McDo at Jollibee, tawag dito, inadapt nila yung Pi. Ano yan? Papatok yung Pi dito sa Pilipinas, mga lodi. Alam niyo ba kung gaano kahirap yung dinanas ni Gihos dati? Makonvince niya lang yung Jollibee na makipag-partner sa Axie dati. Alam niyo ba yon? Kung matagal na kayo nanonood sa akin, lagi nagpo-post si Gihos doon tungkol sa Jollibee. Bumibili siya ng Jollibee, po-post niya, ganyan. Sabi niya nga magpo-post tungkol sa Jollibee, maging partner lang natin dyan. Hanggang nagsawa na lang siya, hindi siya pinansin ng Jollibee. Pero pag nagawa ng Pi yan, ng Pi Network na makipag-partner dyan sa McDollibee, paldo yan. Paldo yung mga may Pi. Antonio Domingo, ayan, sino yun? Si Aristotle. Antonio Domingo, Idol, 2027 pa ako, sakto yan. Ikaw bahala dyan, Idol pera mo yan. Si Nikos TV, good news, Lodi, for Pi, malapit pa naman ma-unlock yung Pi ko, kaso wrong timing, masyado mababa ang price. Yan sabi ni Idol. Ask ko lang, pwede pa bang mag-invite ng mga friends sa Pi? Pwede po. Alam nyo, tuloy-tuloy pa rin yung minings ng Pi.
tuloy-tuloy pa rin yung old system nila na pag nagyaya ka ng tawag dito ng invites, ganyan, pag nag-invites ka, makakatulong yun sa pagtaas ng mining system mo sa cellphone. So ayan, pwede po idol. Sa mga wala pang Pi Network, andyan yung link ko. Andyan yung link ko sa description. Kung gusto niyo mag-mine ng Pi, meron pa nun. Libre pa. Oh, di ba? Boss Jeb, kahit naman i-burn nila yan, kayang-kayang nila mag-print ng supply niyan kasi infinite printing money. Hindi ko alam kasi kung ganun sa kanila. Hindi ko alam kung limited ba o hindi limited yung coins ng Mantra eh. Si Julius, si Joseph Valentino, ano po bang ginagamit nyo para gumawa? Adobe Photoshop po ang ginagamit ko, Adobe Photoshop. Kasi yun yung ginagamit ko nung nag-edit ako dati sa printing. No, ayun lang yung ginagamit. Doon ako nasanay. Meron na raw mga bagong app ngayon na madadali. Kaya lang ayoko ng pag-aralan yun. Pag nag-open ako ng Adobe, parang parte na ng katawan ko yun eh. Alam ko na lahat doon eh. Mga idol eh. So, ayun yung ano ko doon. Tawag dito. Siguro ayun yung naging advantage ko sa mga YouTuber na hindi marunong gumawa ng thumbnail. No? Ako sa thumbnail lang, mukhang magaganda yung thumbnail ko. Pero ano lang, madali lang gawin yan. Basic lang yan, lapag-lapag lang yan mga lodi, no? So sige, para sa mga gustong gumawa ng magagandang, dito ako kumukuha, mag-register lang kayo dito sa ano. Alam niyo na to siguro. Ayan, no? Gawa lang kayo ng account dyan sa Pinterest. Ayan, may kita niyo yung mga ginagamit ko dyan, no? Kasi ito na yung algorithm ko eh. Dahil dito na ako kumukuha lagi. So may mga mukha-mukha dyan. Ayan, no? Puro mukha, di ba? So, dyan na ako kumukuha ng mga face, mga lodi. Tapos, doon ko dinadala sa Adobe Photoshop, sa Pinterest. Kaya ang notification ko, puro ganyan eh. No? Inspired by you. Kita nyo? Ganyan. So, dyan ako naghahanap ng mga mga picture sa Pinterest. Madami dito. Ayan. Yan lang. Madali lang yun, mga lodi. Huwag nyo isipin na sobrang galing ko. Hindi ako magaling. Basic lang yun. Basta alamin mo lang kung paano. Jeb, balita ako nga magkakaroon ng sariling exchange yung Pi mismo para di ma-manipulate ng whale. Parang doble price siya yung exchange para sa... parang ano to eh. Parang yung private ledger tsaka public ledger ng XRP. Parang ganun ba yan, mga lods? No, kaya lang kasi hindi yun advisable eh. Ang nakita ko lang sa dun sa XRP, paano kung hindi nga parehas yung price? 'Di ba? Di ang gagawin mo, bibili ka na lang dun sa mababa tapos ita-transfer mo dun sa malaki. malaking price, 'di ba? Ewan ko lang. Hindi ako sure Hindi naman ako magaling sa mga ganyan, pero parang ganun yung naging tanong dun sa XRP ledger eh. Sa mga sa mga private tsaka public ledger, magkaiba yung price ng XRP. So, kung sino yung mas mababa, doon ka bili, lipat mo rin sa mas mataas, di paldo ka na. No, ayan. Si Toto, si Cabalo, yun, shoutout. Si Jonathan. Update AXS Lods, update sa NFT New Gaming AXS Atlas. Pakisilip yung anong nangyayari. Saan ko sisilipin? May Atlas pa. Ano bang price na? Dati meron akong Atlas mga lodi. Atlas ko. Kumita rin ako dito Dati. Magkano na ba? Uy, inang baba na nito. Grabe. Anong taon to? Oh? Grabe, no? Pag tinignan mo yung Atlas, kala mo, rug pull coins na Pero may project yan, mga idol, Check natin. Star Atlas. Ang ganda ng graphics dito, mga lodi. Kaya ito, may update sila April 16, no? Ganda, di ba? Ang ganda nito. Pag nilabas yung mga game nila na ganito, ang mahal ng mga NFT diyan yung mga lumilipad na motor, mga spaceship,
Dati nung huling tingin ko, nasa 20,000 yung pinakamurang ano dyan, motor na maliit na lumilipad. 20,000 pesos mga idol Pero tingnan nyo, tuloy-tuloy pa rin silang gumagawa. So sa tingin ko, someday, someday medyo papatok tong Star Atlas. Kasi AAA games yan mga idol mga lodi. Alam nyo kasi kapag gumawa ka ng mga AAA games, napaka-risky niyan tsaka napakamahal. Ayun po yan, no? Isipin mo, saan ka kukuha ng budget para gumawa niyan. Kaya nga nag-a-advance sila ng mga ano dyan ng mga NFT Kumbaga, bilhin nyo tong item na to. Magagamit nyo to sa future pag gawa na yung game. So, yung mga mga bibiling investor, iniisip nila, bili na natin to ngayon kasi once na lumabas na yung game, mahal na to. So, ganun nga yung ginagawa nila. Ayun din yung way ng mga developers para kumita sila at gamitin yung budget na yun para ituloy yung game ituloy yung paggawa ng games. Ganun mga idol. So nakakagulat lang na meron silang update ngayong April kala ko nga huminto na to Ibig sabihin solid mga idol. Ayan yung mga ganyan. Ang mahal na nito dati, nasa 60,000 pesos na to. Tinignan ko sa marketplace Ayan, isipin mo, lalaruin mo yan AAA games 'di ba? Sarap i-stream niya. Ayan Ang tindi niya Ayan Yung gusto kong bilhin dati diyan, yung maliit lang na motor mura lang lumilipad na motor. Ayan Kaya lang paano yung gameplay nito? Paano anong mga mission mo dito? May mga quest ba to? Ayan ganda Hindi, ito maganda na yan Yung maliit lang. Meron pang mas maliit diyan, pinakamura. Ayun ganda So ayan yung sa Star Atlas. Pero ang baba ng coins nila ngayon kung kayo may tiwala sa Star Atlas, tas nakikita nyo may progress yung ginagawa lang game, sobrang fire sale na yung yung coins nila, napakababa na niyan mga lodi. Pas pa din sa Pi, mas okay pa din mag-invest sa Mantra kaysa sa Pi, sabi ni Skylab. Kabrad ko rin si Brad. Si Salad Channel. Naka-short ako lagi kasi mainit. Oo nga naman. Ako naka-brief lang Wala loads. 99% ng lahat ng coins ay mawawala. ISO compliant lang ang matitira. Tandaan nyo yung ISO, wala pang approval yun. Sa ano pa yan? Kailan ba yan? May o March? Ay, hindi, May. Sa May pala. Tapos na pala yung March. Pag yung team ng isang token, nag-burn ng token nila, nagpapahalata lang sila. Market maker na laging paldo nito. Oo nga Kasi nung sinabi lang i-burn nila, parang nakonsensya na lang sila nun Uy, nakonsensya ako. Burn na lang natin yung coins natin. Jasmine, na balita ko, ididilis na sa bahay. Ang dami nagsasabi sa akin dati na, Jeblo, Jasmine, to the moon. Hindi ko binili yan Boss, bakit puro XRP news mo? Pana-XRP din kasi hawak ko. What? Ako Wincy din. Sabi ni Chris Pogi. Bakit ako nga? Nasa 80 coins ang nabili ko. Ayan Congrats agad sa may mga XRP. Ang tagal ilabas ng DApps ni Pi na Sino? Mylinunium. Ayan, hirap naman yung pangalan. Paano mo naisip yan? Si Clavis. Ayan. Type more than 3 times magiging presyo ng item. Oo, halos 3. Talagang lugi ka dyan. Si Aldrin, more Pi adoption. Balita ko ang tariffs ibibili daw ng USDT Bitcoin. Sa tingin ko hindi, mga lodi. Rumors pa lang naman yun, pero hindi natin alam. Pero sa tingin ko hindi. Malalaman natin. TP loads din reset. Di pa, andyan pa rin yung trade ko Dami mo good news sa Pi Tuwang-tuwa na naman yung mga Pi community niyan. Bukas gagawin ka naman nila Santo Jeblo. Yung mga Pi naman na community, naintindihan ko naman sila. Kasi alam nyo mga lodi, karamihan sa kanila is bago lang sa crypto. Lahat naman tayo naging bago sa isang bagay. Lahat naman tayo naging bago sa crypto. Kumbaga nung una ka ba ng crypto, magaling ka agad, alam mo na agad lahat. Siyempre hindi. So ang papapayo lang natin sa kanila, wag sila magpadalos-dalos ng desisyon.
Kasi, marirealize mo yan. Katulad ng sa akin, na-realize ko na mali pala yung mga pinagagawa ko ng mga nauna. Di ba? So, yung sa kanila, ganun din. Sa tingin nila, tama yan. Ngayon, naisip nila, tama to, kanto, ganda niya yan, ganyan. Pero, kung pag-aaralan mo, parang mali ka pala. Di ba? Parang ganun. Kasi dati nagtataka ako eh. Ba't itong mga ano na to, hindi bumibili ng ganitong coins? Eh, ang ganda-ganda ng coins na to. Sa ano ko yun ha, sa paniniwala ko yun dati ha. May iwan ko tong mga to, mas magaling pala ako dito. Parang ganun yung ano, di ba? Itong mga coins na to, ang gaganda, inaaral ko. Pero ano, hindi nila binibili. Tapos yung pala, may mga ganun talagang ano, pangyayari mga lodi na pag pinopromote ng isang tao yung coins, lahat halos sasabihin sa'yo maganda. Lahat solid yung coins na yan, ganyan. Hindi, ikaw naman, naniniwala ka na lang sa kanya. Ikaw, hindi mo pinag-aaralan yung sinasabi niya kung totoo ba yun o hindi. Di ba? Minsan, dahil may tiwala ka din sa content creator, kahit ano sabihin niya, totoo na. Pero yung pala, hindi pala ganun. Na-realize ko yun dati kasi nung bumili ako ng mga coins na sinasabi ng isang content creator, putik yan, na-realize ko na binabayaran pala sila para i-promote yung mga coins na yun. No, para sumikat yung mga coins na yun. Pero kung tutuusin, wala rin palang silbi yung coins na yun. Naniwala lang ako dun sa mga content creator na yun. Sabi ko, mga malas Hanggang ngayon, bulok na yung coins na wala na nga lang sa crypto exchange yung coins na yun. Putik yan. Bad trip ako eh. Tapos siya, paldo siya. Yung crypto influencer, paldo kasi binayaran siya ng developers ng coins na yun. Diba? So may mga ganun eh. Mga lodi, lahat sasabihin. Ako wala naman akong ibang bias na coins kundi XRP lang eh. Di ba? Kayo, tsaka yung XRP, tignan nyo na sa X, puro yung balita, wala na kayo. Kumbaga kahit di nyo na ako kailangan para malaman kung ano yung XRP. Pumunta lang kayo sa Twitter, lahat ng news dyan, kayo na mag-aaral kung anong gusto nyo. Yun lang yung bias ko. Pero kung magpo-promote ako ng ibang coins, hindi ko ginagawa yun eh. Wala kasing nagbabayad sa akin para i-promote. Wala. Hindi tayo ganun, mga lods, no? Sana bumaba si Pai para makapagbudiga pa ako. Sabi niya si Cortez, oh. Kevin Magno. Boss Jeff, grabe talaga yung market. Sabay pa sa panahon ng init. Makakalbo na ako. Nakakalbo na si Idol. Ako nga sa loob ng isang araw, 3 beses na ata ako naliligo. Sobrang init eh. Ayan. AI Dodge Lumipad. O, ayan. Si Idol. Si Idol, daming coins nito. Paldo, boss. Pakalbo na tayo lahat. Shoutout sa misis ko. Mansa rin namin. Oy, si Kim Mapoy. Kim Mapoy. O, ayan. Shoutout sa iyo at happy mansari sa inyo ng mag-asawa. Mga idol, no? Ha? Happy mansari daw. Boss, sabi mo happy mansari. Happy mansari, shoutout. Si Joseph Berdin, shoutout sa iyo. At syempre si Joar Cruz, grabe, number 1 sa Japan, no? First. So ayun. Sana na-enjoy niyo yung video natin, mga idol. Bukas ulit, kita-kits Biyernes Santo bukas. Oh, kita-kits tayo bukas, mga lodi, no? Sa mga nasa swimming diyan, enjoy lang, okay, papakalasing, masakit sa ulo bumiyahe paglasing, mga lodi. So ayan, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? What's up? Subscribe to my channel and subscribe to Jablo. And I forgot that screaming. I hope your ears stop bleeding.